from my fucking husband, you bitch! Man sa tigagich! Matanda ka na wala ka nung asim! Ipapatulfo kita! O, episode 2 ho tayo sa ating teleserye dyan sa Senado na pinamagatang Abogada versus Abogaga. Tuloy-tuloy ho ang pagbabalagbag nitong si Senator Pia Cayetano dito kay Risa Hontiveros. Ba't kasi ang hiling mo makipagtalo? Di ba? And ilalabas pa niya kanyang mga punto de vista, puro naman palpak dito sa video na ito mga kababayan. Hindi na ho nakapalag itong si Risa dito kay Senator Pia. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Alright, ayun mga babayan, shout out sa inyo, no. Napanood niyo yung preview, mga babayan. Kita niyo ba si Rapi Tulfo? Ang galing ng AI, guys, no. So ayan, shout out po. Napanood nyo pa lang yung preview. Diretso natin mamaya makipanood tayo ng full video kaya Boss PH Update. So dito mga babayan, part 2, no? Sinupalpal, pinakain ng aligabok. Ito talaga yung ritual na pinakain ng aligabok, mga babayan, mga kumare ko. Sapagkat itong ang labanan dito abogado versus abogaga. Ayan ang sinasabi natin. Mga senador, nagdidebate na mga babayan. Siyempre, makikita natin dito talaga kung sino talaga may utak at merong kaalaman sa pinag-uusapan. Di ba? Napakaganda nito, guys. At dito rin, no, makikita naman natin talaga ang pagsasalita po talaga ni Hontiveros na isa rin na hinahabol ng sewing machine dahil pag makapagdamit ay gusto niyang idamit na lahat ng mga tela na pilit gustong laktawan ang ganda ni BP Sara. Nako, ate, Hontiveros, kahit ano pang suotin mo lahat yung mga damit mo na pinakamaganda at pinakamamahal, no, na ginasusan mo ng mahal, wala, kuyukot ka lang, baka mas maganda pa ang kuyukot ni BP Sara namin. Hindi ba? Tapos mag-research ka masyado. Yung abogado mo o writer mo o sino man ang susulat ng mga binabasa mo, pagalingan mo. Kasi kung si Senator Pia Cayetano ang tataputan mo, wala. Kakain ka ng aligabok. Oo. Tapos yung script mo, nahihirapan ka pa. Hindi ba? At kabisaduhin mo muna dapat. Halimbawa, meron kayong hearing. Hindi ba? Mga 5 days. Tuturuan kita, makinig ka dyan. 5 days. Kabisaduhin mo ng kabisaduhin. Basahin mo para ka nag-aaral. Para alam mo ang mga sasabihin mo at sasagot mo pag nandyan na kayo sa floor. Para yung floor, nasa iyo ang beat. Aray ko. Di ba mga babayan? Panoorin nyo mamaya, nakakaya ito. Saka, syempre, nawawala kasi siya nawawala sa daan ng debate. At pilit niya pa rin tinutuwid ang daan na baluktot. Di ba? Yan ba yung alam mo, nabudol din kayo nito di ba? Alam, at wala ito sa wala ito sa nadeliveran ng maleta. Siguro to baka lang, mga envelope lang, kayang-kayang dalhin ni Martin Valdez na iabot yung folder, mga 2 million, 3 million lang. Wala hindi siya nabanggit sa maleta. Pero imposibleng hindi nakatanggap yan. Mag-comment nga kayo dyan mga mare. Imposibleng sila Rapi Tulfo lang ang mga nabigyan ng maleta. Hindi ba? Papayag ba yan na hindi mabigyan ng maleta? Baka lang yan, folder. Folder lang nga ni. Hindi ba? At syempre grupo yun majority yan Kung meron sila pinagtatakpan dyan about dyan sa maletang issue na yan, lahat yan nakatanggap ng maleta. Kita nyo naman di ba? Si Joel Villanueva, di ba? Na nasangkot din. Napunta sa minority. Alam naman niyang kung nakatanggap siya ng maleta, hindi siya karapat-dapat sa minority. Di ba? Kasi nabanggit din siya. At magagalit sa kanya mga kasama, bakit nandyan ka? Sasabihin nila, Tulfo, alam mo Joel, nakatanggap ka ng pera, bakit nandyan ka? Siguro guys, ito ang ginawa ni Chis Escudero sa ni Joel Villanueva. Nag-entel lang muna doon nga no? Baka nag-entel lang na halimbawa sabi niya, huwag ka mag-alala, boss.
lalapit lang ako dito sa minority para mag-entel. Pero pagka nagkakasubuan na, papakagatin natin sila na sila ang panalo sa bandang huli, ay babaliktad kami. Di ba ganun na nangyari, guys? Di ba? At alam din naman natin nababaliktad din yan sila Kasi bago pa man po mga babayan na mabalita, nababaliktad sila, ay mayroon na pong ugong-ugong nababaliktad sila. Kasi meron din mga intel yan At meron din talagang tiga-bato ng balita na yan na ginamit lang nila ang minority at para magkapag-intel. Di ba? Galing na mga hinayupak at mga hindot. Di ba? At dito pa sa balita na to mga babayan, may panoorin nyo yung full video. Binigyan ng ambush interview itong si Senator Marcoleta. Kaso sinuplak, pinahiya din niya ang mga live stream media. Sabihin niya, interview kayo ng interview. Hindi niyo naman pinapalabas yung mga interview niyo sa akin. Di ba? Ganyan kabayas ang mga bayarang live stream media mga babayan. At dinawit ng 18 Marines ang isa sa sikat at kilalang news. Di ba? Alam niyo naman, binanggit yan dati yung GMA. Binanggit yan si Arnold Flavio. At magsasampa na rin daw ng kaso itong si Arnold Flavio sa mga 18 Marines dahil bakit daw siya dinawit sa nadilibiran. Aray ko. Di ba? Ba't ayaw nyo kasing ipatawag? Ito yung pinakamalaking tanong. Dinawit na kayo lahat, no? Pinagdadawit na ang inyong mga pangalan ng 18 Marines na witness at dating ex-Marines at bodyguard ex ni Saldico. Ngunit, bakit ayaw nyo ipatawag sa Senado? Kung ano-ano ang uusapan, siyempre itong minority, walang magagawa. Kung ano ang gusto ng majority na topic, yun ang topic. Pero mo, na topic yung sa ospital, yung sinasabi niya ni Hontevirus, na kailangan daw, may mga ganito, ganyan, na mayroong mga libre, mga yan. Wala na nga pondo ang pilit at taratado. Di ba? Ibalik yung mga pondo. Ano lang yun, wag ka nang magpa-keme-keme. Tapos, kay Erwin Tulfo, yung topic nung nakaraan, yung Bangsamoro, yung mga nagnakaw daw, mga sangkot sa mga korap, ay isoli na lang daw umano, mga babayan, yung mga ninakaw nila, kusang loob na isoli. At wag na daw idaan sa hearing-hearing. Hindi mo pangunahan na lang Erwin Tulfo para matapos na ang usapin. Ikaw yung magano. Ito na, sinusoli ko na po itong maleta na punong-puno ng pera. Pangunahan mo kasi. Hindi ba? Patawag nyo na kasi yung 18 Marines para magkaalaman na. Huwag na kayo magbago-bago pa ng mga usapin na dyan. Nasasawa na kami. Sabi nyo, ito naman, yung impeachment, yung pinapaunahan nila. Kailangan daw impeachment na muna. Ngayon sa impeachment, yung mga testigo, mga ebidensya, ayan, tanggapin lahat ng mga testigo, mga ganyan. Mas nauna po itong mga tumitestigo about dyan sa may flood control. Dapat yan unahin nyo kasi mas malaking pera dyan. Yung impeachment na yan, matagal pa, hindi pa naman aabot naman 2028 Unahin nyo muna yung flood control, request ng mga taong bayan, hindi request ng tao nyo. Ang sinasabi kasi ni Wilistro, guys, ni Luistro, kailangan daw malaman na ng taong bayan. Ilan ba yung nag-ano ng taong bayan? Kayo nga, pag nagpo-post kayo, puro tawa pagka nagpo-post sila Hindi na nga ho sila gumagamit ng comment section kasi nga, puro pangbabas sa kanila. At ang sabi nga ni Montulfo, itong sa nakaraan live natin, sana mapanood nyo yun, abay sabi ni Montulfo, ay marami daw troll si BP Sara Duterte na galing sa China. Ano yun, marunong magtagalog? Marunong magtagalog mga inchik? Kita nyo nga lahat ng mga comment dyan, puro mga Tagalog dyan. At may mga profile. Hindi mga nakalak. May mga nakalak, konti lang. Sabi nyo halos lahat at unlimited yung budget. My goodness, kuripot yung mga Duterte. Hindi ba? Hindi ang gagastos sa kaban ng bayan, hindi katulad nyo. Yung mga anak nyo, pag gumastos, pag nagpunta sa mga restaurant na mamahalin, gumagastos ng kulang 300,000, at yung isang may anak dyan na sikat, pupunta ng Amerika, makikipag-inuman, gagastos ng milyon-milyon. Tinutungga ang alak na mamahalin ng babae. Mga babaero kayo po kung ina nyo. Di ba? Diyos ko. So dito sa video na to, magsasalita naman din si Senator Bongo.
walang absent, masipag yan, at ay trabaho lang ang hanap niya para matugunan yung pangangailangan ng taong bayan. Nakakalungkot lang dahil hindi sila nanalo kasi maraming hudas ng mga demonyong Barabas Hestas sa panahon ngayon na makamukhang pera at ay sangkot sa illegal na korupsyon sa sindikato ay hindi sila talagang nanalo, hindi sila yung pinaka-pinuno. Kaya yung flood control na yan, hintay-hintay lang muna tayo mga babayan. Kasi ang gusto doon ng taong bayan ay yung impeachment, taratado. Hindi naman yan ang kailangan ng tao. Kahit mapunta kayo sa ibang lugar, gusto nila yung flood control. Ang pag-usapan, hindi yung impeachment. Nako. Kaya ito mga babayan, at panoorin nyo po itong susunod na full video kay Boss PH Update. And then don't forget to subscribe and like. Ang YouTube channel ni PH Update dito tayo makipanood mga babayan. At kung hindi mo naman po mapapanood, kung hanggang dito ka lang sa reaction natin, maraming salamat pa rin po. At sana hindi nyo in-skip yung ating ads dyan, pambili po ng ating mga sarsa ng sardinas. Kahit pa paano, may pamimigay po tayo sa ating mga charity mission na hindi nyo napapanood dito. Minsan doon nyo po napapanood sa page ko na Boy Sardinas pa rin. Okay, at ituloy mo na yan, boy. Andaldal mo, boy. Boy, mga mare, shoutout sa iyo ha. Hanggang sa dulo, panoorin nyo po ito. At yung like nyo, importante yan. Mag-comment ka dyan kasi binabasa ko naman yan. Yung mga kumare ko na may hilig, mag-comment dyan. Pinipin ko yung mga malulupit at magaganda yung mga komento at binabasa ko at sinashoutout ko rin kayo doon. Okay? So ano pang hinihintay mo, boy? I-play mo na yan. Play nyo guys ha, maganda to. Okay? Let's go! Rektaho muna tayo dito kay Senator Rodante Marcoleta. Namiss ko na ito si Sen Dante. Naku, press tong si Sen Dante. Palakpakan natin. Press siya. Maganda tulog kagabi, maganda tulog nitong ating Senator Rodante Marcoleta. Meron nung siyang meron nung siyang inanakit. Kaya sinasabi ko sa inyo. Di ba lagi kong panawagan. Pagka nakita nyo video ni Senator Rodante Marcoleta, i-share nyo na kagad yan. Kasi wala naman ho tayong magagawa sa mga mainstream media. Kung hindi nila ipapalabas ang kanyang video, babaloktutin naman nila ito. Kaya tayo dito sa PH Update hanggat maaari. Pag nagsasalita siya, di tayo sumasabat. Bakit? Gusto natin mailabas niya lahat ng kanyang mga punto de vista. Kaya naman, dito sa video na to, pakinggan ho natin ang kanyang mga banat dito sa mga bayarang media na to. Game. Teka. Ako magtatanong. Yan. Lahat naman ng sinasabi ko, hindi nyo naman pinapublish eh. Yan na. Yung sinasabi ko sa inyo, tatampo na si Sen Dante sa inyo. Kaya tayo dito sa PH Update, kahit kakarampot lang na sinasabi ni Sen Dante, mabilis pa sa alas 4, pinapublish natin. Kasi gusto natin maituwid ang naratibo, gusto natin mailabas ang side ng ating mga kaalyado. Sa totoo lang, ilang beses nyo na akong tinanong, nagpaliwanag ako na mabuti. Pero pag binasa mo lang ang mga dyaryo, wala sinusulat kahit ano kaya. TV sir, hindi kayo lumayo. Sir, konti lang. Mamaya na, kaya nga naman oo. Lipat po tayo, ito na ang ating magigiting. Yang mga yan, may takot sa Diyos yung mga yan. Si Joel Villanueva may takot sa kaso. Mga walang yato mga ibang social media user. Ang kukulit! Di ba merong meme na nakaganyan tapos nakaganyan? Sabi, meron takot sa ganito, nakaganyan. Pero takot sa batas. Yan, nakaganyan siya. Mabira talaga itong mga to. Kung si Senator Alan Peter Cayetano may takot sa Diyos. Ito. Sige, ano tayo? Guessing game. Kung si Senator Alan Peter Cayetano may takot sa Diyos, saan naman natatakot itong si Senator Joel Villanueva? Ilatan nyo na dyan yung sagot. Ay, tapos na dyan. Dito tayo. Congratulations. Full support naman. Sure, we're ready to work. 13 na sila eh. Legal na. Legal na. Di ba? Hindi mga bitter yan. Hindi kagaya ni Tuta Soto at itong si Ping Lacson Buitago. 13 na sila at least. At least mga sir and ma'am, nagkaalaman kung sino talaga ang huda sa inyo dyan. Let's go Joel. Let's go Joel. Hudas Joel. Di ba basketball player yan? Let's go Joel. Hudas Joel. Let's go Joel. Judas. Pambira. Majority rules. Yan naman talaga. This is democracy. Democracy. Majority rules. Ako naman Let's go Joel. Hudas Joel. gusto kong magtrabaho noon pa.
Actually, wala akong absence sa first 6 years ko po sa Senado. Gusto ko makatrabaho tayo. Alang-alang na lang po sa mga kababayan natin. Ang gulo na po ngayon. Sana po makabalik tayo sa normal natin na pamumuhay. Dito po ngayon dahil dati na po ako miyembro ng Commission on Appointments. We were advised to attend. Sir, may kaso po sa Supreme Court, question yung June 3, ang forum. Paano po maapektuhan po ba yung pagdalo nyo, pagkilala po sa Antayin na lang po natin yung magiging desisyon ng Supreme Court. No comment na po ako dyan. Dahil that was as of yesterday questioning yung June 3 yung forum and yung election ng mga officers. Iba naman po ito ngayon. Nandito na tayo sa, sabi ko nga, majority rules. Congratulations sa mga bagong na-elect. Kami pong naiwan dito sa minority po. darating po yung ba? Ay, hindi ko na po alam. Actually, pumunta po ako rito to attend the Commission on Appointments. Regular po akong nag-attend ng Commission on Appointments. Ever since. Trabaho lang po ako. Gusto kong makapagtrabaho tayo dahil bisyo ko po ang magserbisyo sa ating mga kababayang Pilipino. Noon pa, alam niyo naman po yun. Gusto ko talagang magtrabaho lang ng magtrabaho. Magserbisyo lang para sa Pilipino. Ay, sincere yan. Salamat. Sincere yan. Ako, bilib ako dyan sa mama na yan. Meron ako napanood na video nitong si, Shen. Bilib ako dyan. Kay Senator Christopher Bongo. Iba yan, iba. Talagang pagka sinabi niya ng serbisyo niya, ang bisyo niya ay magserbisyo. Totoo ho yan. Walang halong kasinungalingan. Teka lang, may papakita ko akong video sa inyo ha. Nawawala. Saan napunta? Wala na ho yung video. Lipat ho tayo kay Senator Loren Legarda. Ito, idol ko rin to. Di bumigay ito. Saludo. Fresh start na to, ma'am, ngayong nangyari. May bagong liderato, 13 sila. Every day is a fresh start. And we welcome, recognize, and congratulate the newly elected who are dear friends, who are competent public servants, and we in the minority, as we remain to be in the minority, will collaborate for the good of the Philippines. Mambira itong si Win Gatchalian yan. Kapal talaga hindi pala. Itong si Joel Villanueva, kapal talaga ng mukha, ibang klase. Ibang level ho, kakapalan ng mukha nitong mama na to. Rekta ho tayo, sa parto tayo. Parto ng balagbagan nitong si Abogada versus Abugaga. Part 2. Game. Promissory note system. But did we invite the private hospitals? We did po, Mr. President. Yes, thank you for clarifying that. Maganda namang clarification yon kasi magandang napapakita naman natin na naimbitan naman. Pero yung topic na yan hindi na pag-usapan. And if Her Honor, again, may clarify, ano ho ba yung version ng bill na natalakay doon? Yung no promissory note sa indigent patient, sabi ng ating sponsor, hindi natalakay. How about yung no promissory note to senior indigent patients? Natalakay yata yon. Tama ho ba ako? Yes, Mr. President, tinalakay po para sa senior citizens. So ang pagkakaintindi po natin, and again, correct me if my understanding is wrong, ang na-bring up at ang alam ng mga nag-attend ng hearing is that i-consider yung no promissory note sa senior indigent patient. Kaya lang, pagdating na sa committee report, naging indigent patients lahat na. Kaya nga pati yung example ko na maternity lying in clinic, kasama na rin po dyan. Ang laki rin ho ng tama nila. When I said 800 plus hospitals, yung sinabi kong 864 na establishments, mga hospital po yun. Hindi pa kasama dyan yung lying in. Baka mas marami pa. So that's why I'm just asking, do we know? And I'm not a stickler for kailangan na take up yan sa hearing. Pero ang sa akin, I am a stickler for narinig ba natin yung concerns nila at yung side nila. If merong mag-advocate for them here, that's okay. If the sponsor has information that can assure us that protected din naman yung interest nila, that hindi naman sila mababankrupt, open naman din po tayo doon. That's the only reason I bring it up, Mr. President. Now, yes, Mr. President, I do appreciate that. And kaya nga po, the bill, gusto niyang i-bring in yung financial power at stability ng mga government financial institutions natin, including nga po the pension institutions and the social protection departments. Additionally, Mr. President, looking at page 4, lines 14 to 17, yun po yung letter E, dito po sa section 2 natin, assumed po doon yung coverage for the indigent and the financially incapacitated. Kasi
kasi nga po nakalagay dito, in lieu of a promissory note, a guarantee or a reference letter from DOH o DSWD ang mag-assume. So as the gentlelady and I were starting to discuss earlier, we can, in this period of amendments, clarify the wordings to assume that promissory equals guarantee. So a promissory note is a guarantee note of these agencies and institutions of government. So sa ngayon, no promissory note for senior citizens, but this representation is anticipating, or it has an amendment from the Senate President na ang mako-cover all indigent patients. And I'm very willing to, I support that. So the amendment po, yung covering all indigent, I would accept. And that is also why, Mr. President, we are accepting, again, to reiterate, we are accepting the proposed amendment of the gentlelady for DOH to put eligibility criteria in recognition of her concern. And in fact, I already accepted that, Mr. President, last month, for the record. And for the record, I have no issue covering indigent patients. I am just asking for the financial data so that we are assured that when Hindi lang papogi, kumbaga pagka linatag natin yang ano na yan, napakaganda sanang pulisiya na makakatulong sa ating mga kababayan na talaga mapupunduhan natin. Hindi yung gagamitin lang sa SONA para magbida-bida. Malapit na SONA. Alam naman natin kung para saan yan. Ngayon, kung mabubula ho kayo, nasa inyo na yan. when we go into the budget debates, we will have the full support of all our colleagues to support this amount because mababankrupt nga ang mga private hospitals. And again, I am very willing to hear the numbers to ensure that hindi sila mababankrupt kasi yun lang naman yung objective natin, Mr. President, to ensure that we have a health ecosystem na buhay ang ating private health institutions at nandyan yung mga support na kailangan nila. Kasi bago nga itong factor na dinadagdag natin. It's new. It's new. It does not exist now. Indigent patients are required to provide a promissory note, which means they have the legal obligation, to be clear sa mga nakikinig, they have the legal obligation to cover that amount. That is the meaning of a promissory note. You have Yes, a legal Mr. backing President. to cover that amount. So I understand what Her Honor is saying, that she has these government agencies that will provide, and Her Honor even mentioned letter E on the next page. Wala akong problema yon, pero I will just end this point, Mr. President, and ask Her Honor to read line 27, which is on page 3. Line 27 lang po, hanggang 30, kasi marami namang nakabura doon eh. Let's put it on record. The gentlelady would like me to read it. So page 3, lines 27 to 30, the promissory note shall be secured by any or a combination of the following. And is Her Honor, is my understanding correct that yung the following na yan nga po yung 5 na binanggit nyo? Tama ho ba ako? Tama po, Mr. President. So, anong binasa nyo? The promissory note shall be secured. So, we are talking about a situation where there is a promissory note involved. And what I have been trying to say, Your Honor, is Masakit na ulo ni Risa. Umahawak dito para naman nag-iisip, wala naman laman yan. Anak ng toko pa. Iisipin, wala ka naman iniisip eh. Pambihira talaga to si for Risa. the indigent patient, it is your amendment that says that line 17, would Her Honor like to read? I can read it, she can read it, but that is your amendment, Your Honor. Line Yes, Mr. 17. President, provided that no promissory note shall be required of indigent patients who have been endorsed by the Medical Social Sciences Services Office of the hospital, medical clinic, or any similar facility to the Department of Social Welfare and Development. And just to reiterate, Mr. President, earlier, sinabi ko na rin po na we can clarify wordings to assume promissory equals guarantee. So it could be a guarantee note. Saka wala rin naman pong changes sa Yes. Mr. President, assuming no sa budget allocation dahil nasa loob naman ng DOH at DSWD budgets yung MAIFIP at AIX respectively nila. Yun po yung intent din sa bill na to. Mr. President, Your Honor just read line 17, no promissory note shall be required of indigent patients. So paano sila mag-a-avail nung nasa line 27 nga na binasa nyo? Eh yun nga yung provision that requires a promissory note. It simply elaborates what can be, what security is allowed. Yun lang ang pinopoint out natin. Kasi Her Honor keeps on pointing to
the alternatives to a promissory note. Wala nga hong nakasulat sa batas nyo na ganon because Section 27, which you just read, Her Honor just read into the record, refers to the security of a promissory note. That's So why, you Mr. might require President, another provision, Your Honor. I am just trying to put into words your intentions kasi kayo ho ang may intention na ito eh. although Mr. President, as I already mentioned earlier, yung in terms of yung wording, yung language ng bill, pwede na nga pong palitan yung promissory note with guarantee note just to indicate nga na hindi na po ito yung kasalukuyan, hindi nga dating kasalukuyang sistema na sapilitang pinapapirma yung mahirap na pasyente o pamilya niya ng promissory note. Kahit halos wala siyang maidikit na collateral dyan. So if it makes it clearer, change promissory note to guarantee note. And of course, kung saan sa bill nag-appear yung salitang promissory, papalitan din ng salitang guarantee note. Ang importanteng pagbabago, Mr. President, ay pinapasok na po natin yung financial backing nitong mga pension systems at nitong mga government agencies, nitong mga government financial institutions, na ito yung magsaspare dun sa mahirap na pasyente at pamilya niya na sapilitang magpirma ng promissory note. Ito rin yung assurance sa ospital, pati yung mga private hospitals na definitely mababayaran sila. Kung tama po yung estimation po namin na 7 to 10 billion. Landian mo pa kasi, inuuna mo kasi kalandian ng boses, madam, sa totoo lang. Imbis na mag-focus ka sa mga punto, imbis na puro kalandian ng boses ang inuuna mo. Pesos ang financial implication, particularly sa mga private hospitals. Certainly, pag sinuma natin yung financial might nitong nakalista sa 5 letters dito, kakayanin po nilang garantiyahan yan. And yan ang assurance na mababayaran ang mga ospital sa mga serbisyong ibinibigay nila sa mga indigents, Mr. President. With the kind permission of Senator Pia, the way I understand it, dalawa po yung categories, may indigent and non-indigent. Ang indigent, hindi na po pwedeng mag-issue ng promissory note. Dito papasok si DSWD para to assure the payment to the hospitals. For non-indigent, pwede pa rin mag-issue ng promissory note backed by the 5 different guarantees. So, in Maaari other po, words, Mr. President. I think that's the way That it's is correct, structured. but that is correct. Yeah, so I think ang suggestion ko is to make it very clear that for indigent, it's the government that will assure the payment to the hospital so that yung operations nila, I see the point of Senator Pia, hindi ma-hamper yung operations nila. I think that should be stated clear in the bill. Para kung ako man si hospital, walang promissory note, si government na will step in and pay for my arrears. Yes, Mr. President, and will do to make it clearer. Pero salamat din sa pagbanggit kahit yung mga non-indigent, halimbawa yung mga middle class. Minsan, kahit middle class po ay maaring kapusin. So, this could be like a range of financial buffer para sa mga pasyente. Yung mga indigent talaga, at least masasandigan nila itong mga institusyon, and yung non-indigent, if necessary at kung magkakwalipika sa mga criteria, maaring mag-avail of din kahit partially. Pero syempre, alam naman po natin ang pinakamadalas na de-detain dahil may bill or may balanse pa sa bill ay yung mga mahihirap. So sila po yung pinaka-aasahan sana natin dito sa 5 nakalista. Yeah, well, I suggest for the indigent, good sponsor, malista natin yung DSWD, DOH, PhilHealth, even PCSO, yung mga government institutions who provide assistance. So that kung ako yung hospital, alam ko assured din ako na mababayaran din ako. Yun ang, I think Senator Pia is correct in saying, pag maliit ka, wala ka nang, you rely on your cash flow eh. Pag mawawala yung cash flow na yun, mahirapan sila to continue with their operation. And we'll provide some suggestions to that effect. Salamat, Mr. President. So ngayon pa lang, I could see 2 possible conditions na isasama natin or criteria. Kapag indigent patients, no promissory note. And for other patients, maaring may promissory note pero backed up pa rin by the 5 securities bilang guarantee sa ospital. And I thank the good Senate President for those for that additional guidance. Mr. President, we could suspend for the moment so that we can fix the provision with the staffs, both of the good gentlewoman and the Senate President. Yeah. So with that, Yes, yeah. but what I thank you for that. Thank you for the clarification.
Mr. Senate President, because that's exactly what I was trying to say. All right. I was just pointing that out, that it is not clear where that money will come from. And what we have not established is what is that amount. Because I am prepared later on when we resume to show that the amount I have is much more than, I think her honor said 7 to 10 billion, if I'm not 5 to mistaken. 7 billion pesos. 5 to 7. The Mr. numbers I have are much bigger. I just want to study it a little bit more because it's not my goal to prolong this. I also want to Not pass 7 this. to 10, Pero sorry. I want to be responsible about this. Otherwise, I will have to make a reservation in the passage of this measure because when the budget time comes, or even before that comes, mark my word, pipila ang ating mga private hospitals to object to the passing of this. And we don't want that. No, we want them to know that it's a Senate that listens to the people and passes responsible bills. Thank you, Mr. Hindi, importante lang naman sa mga yan, Senpia, yung SONA. Di ba? Sasabihin lang, babanggitin lang si Marcos Jr. yan, naipasa na natin yung ganito, ganyan, di ba? Pambihira. President, for your clarification. Just correct my last note, Mr. President. 7 nga po, 7 to 10 billion pesos. My numbers are Thank you, much higher, Mr. President. Session suspended. Yo, Our sponsor, together with Senator Pia Cayetano, to discuss further the amendments with the staff on the staff level, I move to suspend first consideration. Senate Bill number 1511. I so move. Is there any objection? Hearing none, the motion is approved. Thank you, Mr. President. Mr. President, may we recognize Senator Lauren Legarda for... We recognize the gentlelady from Malabon and Antique, Senator Lauren Legarda. Thank you very much. First time I'm addressing Senator Sherwin Gatchalian as Senate President. Congratulations once again. hindi yan ginawa ni Tuta Soto dito kay SP Cayetano. Kaya ito mga sport to eh. Palakpakan natin. Wala namang problema kung recognize mo na. Oh, good job. Wala namang problema dyan. Ito talaga mga to, mga mambibi. Panahon ni Tuta Soto, nung siya bumaba, walang ganyan. Ang bibiter nyo. Again for a very a hard-working, dedicated, brilliant, disciplined public servant. So congratulations. Thank you, Madam. Yes, Mr. President, on behalf of the minority, may I manifest for the record that Senator Alan Peter S. Cayetano shall serve as the minority floor leader. Likewise, the minority members' presence here. This is without prejudice to the final resolution of the case currently pending before the Supreme Court. And this manifestation is to ensure the orderly discharge of the functions of the whole Senate as an institution and the minority during the pendency of said case. Thank you. So recorded. Majority Leader. May we recognize, Mr. President, our distinguished colleague, Senator Bam Aquino. We recognize the gentleman from Tarlac, Senator Bambini. Mr. President, mga kababayan at kapwa ko Pilipino, noong ika-8 ng Hunyo, 2 kabataan na puno ng pangarap, 2 atleta. Magbibida-bida na naman to. O mag-hearing tayo. Diyan natin ito. Nung Blue Ribbon. Hindi sinasabi mo natin pag-usapan yan. Tayo nakabag. Doon sa sinapit ng 2 atleta na yun. At ang isa pa taga Mindanao. No? Kawawa ho talaga. May dapat managot. May dapat managot. Ng Ateneo de Manila University Men's Basketball Team, sina Rene Clerc Baterbonia at Divine Adili, ang binawian ng buhay sa isang off-campus activity sa Aurora. Noong nakaraang Huwebes, nabisita po natin ang magulang ni Rene. At sa gitna ng lungkot, dalamhati at galit, iisa lang po ang kanilang hiling, ang katotohanan. Ano ba talaga ang nangyari sa kanilang anak? At sa palagay ko po, kung ito po'y nangyari sa kahit sino sa atin, ito rin naman po ang hihingin natin. At higit pa dito. Ang trahedyang sumapit kina Rene at Divine ay nangangailangan ng kalinawan at katotohanan. At para po sa magulang, pamilya, kaibigan at komunidad ni Rene at Divine, posible pong maging espasyo ang Senado upang lumabas ang katotohanan sa mga pangyayari sa araw na yon. Sa pagdinig na ito, suriin po natin ang kasalukuyang polisiya ng DepEd, ng CHED, ng mga sports and athletic rules, regulations and standards po nito. At ang lalabas po mula sa pandinig ay maaari ring makadagdag sa ating panukala na Safer Schools Act. Kaya hinihiling po namin na atasan ng Committee on Basic Education at Committee on Justice na isagawa ang isang pagdinig at pagsiyasat ukol sa trahedyang ito. Para po sa katarungan, para po sa kaligtasan, para po sa ating kabataan, at syempre po para kay Rene at Divine. Maraming salamat po, Mr. President. Can you write it? Mr. President, I move that the manifestation and the speech of the good gentleman from Tarlac and Republic of the Philippines be referred to the Committee on Basic Education and Justice. I so move, Mr. President. Lipat tayo. Ano na ho tayo? I know we were waiting for the AIX BICAM, but we have some information from the chairperson. May we recognize our distinguished colleague from Palawan, the Republic of the Philippines, Senator Erwin Tulfo. We recognize the gentleman from Palawan, Senator Erwin Tulfo. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Ito na, ang ating Robust King.
Robos King natin yan eh, si Senator Erwin Tulfo. Ambassador ng Robos yan. Diba? Majority Floor Leader. Sa patigasan, number 1 yan, di ba? Nais ko pong i-anunsyo dito po sa plenaryo ngayon na yung inaantay po natin na yung AX bill, yung Assistance for Individual in Crisis Situation, na dapat po sana ay ma-ratify natin ngayon. Ang tanong, meron pa bang maleta sa basement? Yun ang tanong. Ngayon kung di mo rin masasagot yun, Erwin Tulfo, wag nang bida-bida, di ba? Ang tanong, may maleta pa ba sa basement? Ang hapon ay hindi po muna matutuloy ang sa kadahilanan po na ayaw pong pumirma ng ating counterpart sa mababang kapulungan. Dahil po sa ilang provision na tila hindi po sila natutuwa doon po sa kasama sa provision na yon ng AIX, ang anti-EPAL section. Ibig sabihin po na dapat ang pagbibigay ng AIX o ayuda ay wala ng kasamang politiko o siya mismo ang nagbibigay ng ayuda sa mga tao na ang pondo ay galing sa DSWD. Na sa totoo lamang po ay hindi naman po pera ito ng politiko, ito po ay pera ng taong bayan. Ito po yata, Ginong Pangulo, ang hindi po natutuwa ang ating mga kasamahan sa bababang kapulungan. Kaya ayaw po nilang pirmahan at kailangan pa daw ang pag-aralan. So ito na naman po tayo, matetenga po ang batas na ito. Kaya nga po, ano man po ang gawin natin? Lahat po tayo dito sa Senado ay pumirma na po para ma-ratify na ito. Ayaw naman po ng ating mga kasamahan sa mababang kapulungan. Sana po ay magbago pa kanilang isip dahil ito naman po ay para sa interes ng mga mahihirap nating kababayan. Isang tabi po muna natin ang interes natin, ang interes ng grupo, pansariling interes. Unahin po natin ang kapakanan ng mga kababayan natin na nangangailangan ng tulong. Yan lamang po, Ginoong Pangulo. Maraming salamat. O, ang tanong. Meron lang akong tanong. Pagdating sa mga Viva Box artist, sino pinakamaganda sa kanila para sa'yo? Yan ang tanong. Ang tanong, pag ba nagpapapicture sila sa'yo, binibigyan mo ba sila ng tip? Actually po, yung anti-EPAL provision, hindi ho bago yan. Dito po sa 2026 GAA, mayroon na ho tayong special provision, courtesy ni Senator Lacson. Siya po ang nag-present at nag-propose ng anti-EPAL provision in the 2026 GAA. So itong pinapropose po ninyo ay in-institutionalize lang itong anti-EPAL provision. So maganda kong mapag-usapan to sa mga susunod na BICAM conference meeting para mapag-usapan mabuti. Pero hindi ho ito bago at ito ay kasama po sa mga reformang in-implement ho natin dito sa 2026 GAA. Hindi po sila natutuwa, Ginoong Pangulo, na ito po ay ma-institutionalize o maging isang ganap na batas na pagbibigay ng ayuda dapat po ay wala ang mga politiko dahil ito na rin po ang hinihingi ng mga kababayan natin. Dahil lumalabas po ito ay ginagamit ng mga politiko lalo na pag malapit na ang halalan ang pagbibigay ng ayuda ng mga politiko. Subalit, ayaw po ng ilang mga kasamahan po natin sa mababang kapulungan. Kailangan pa po yata nila, Ginoong Pangulo, na sila mismo ang mag-aabot ng ayuda, bagamat hindi naman nila ito pondo, hindi naman po nila itong personal na pera. Kaya doon po sa dalawang mababatas po natin sa mababang kapulungan, sana po mapag-isipan po ninyo sa mga darating na araw na hindi po ninyo pera, yung pamimigay na yan, pera po ng taong bayan, dapat po ang DSWD lamang ang mamigay niyan at hindi kayo ang dapat nagbibigay dyan. Kung yun ang inyong gusto, na ang pagmumukha ninyo ay makita ng sambayanan ang pagmumudmud ng pondo ng taong bayan, mahiya naman po kayo dahil hindi nyo po pera yan. Nabanggit na rin ng amo mo yan. Huwag mo kaming ungguin dito. Yang mahiya naman kayo na yan, walang kwenta yan. Pera po ng taong bayan. Yan lamang po. Maraming salamat. I'm sure po sa BICAM mapag-uusapan ho yan. At natatawa na lang to si Wing Gatchalian sa'yo. Alam ko ba mo, walang yaka, balang araw makukulong ka rin, Erwin Tulfo. Yun na nga mga kababayan. Dito na ako natatapos yung ating reaction video na to. Maraming salamat sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat ko kayo lahat. Huwag ko kayo magpabudol, magpabola, magpaloko dito sa mga politiko na to. Okay? Especially dito sa paksyon ng mga taga Marcos is Lord. Para sa kanila, Marcos is Lord. Hindi na MIL na yan. Pambira. Hoy, Joel! Pahinga mo nga mo, ha? Kala mo siguro may bitaw ka ba? Hindi gano'n. Pagka mali, huwag konsintihin. Kaya lumalaki ulo eh. Kaya yung mga politiko na yun, sinasabi nila, okay lang, magpalipat-lipat tayo ng paksyon. Bukas makalawa, makakalimutan din naman ng taong bayan yan. Yan ang problema sa atin. Di ba? Yan ang problema sa sambayan ng Pilipino. Kaya dito, guguhit na tayo.
sambayan ng Pilipino, mga kababayan, mga kasama dito sa PH Update, guguhit na tayo. Dito sa linya na to, hindi ka pwedeng lumampas. Dahil pagka lumampas ka dito, anak ng toka, may kalalagyan ka sigurado. At para dito kay Joel Villanueva, hindi ka lang lumampas eh. Hindi ka lang lumampas eh. Dinaig mo pa si Boy Kilay, si Escudero. Ang pwesto niya ho ngayon, diyan sa Senado, Assistant Majority Leader. Gusto niya yung trabaho niya, patayo tayo pagka wala si Subiri. Siya yung gusto niya yung patayo tayo, yung pabasa-basa dun sa harap, yung bida-bida. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po ninyong pagparito at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito po ang aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen.